Hi, magandang araw. For today's video nga ay magluluto muna ako ng gulay. Magbubulang lang nga pala ako dyan at nanguha muna nga ako ng malunggay. Kung napapansin nyo nga yung malunggay dyan ay halos kalbo na. Halos inaraw-araw ba naman ang pangunguha ng malunggay? Meron nga akong nabiling kalabasa at saka sitaw. Halagang 50 pesos nga pala ang dalawang yon. Buti na nga lamang at may tanim na akong malunggay dito, hindi na kailangan bumili pa ng malunggay. Ginayat-gayat ko na nga yung sitaw dyan, ginamitan ko na nga ng kutsilyo. Wala lang, gusto ko lang. Pagkatapos nga niyan ay ito namang kalabasa ang aking gagayatin. Napakaligat nga nito at napakasarap pa. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung aking kamay dyan. Napakaraming ang ugat, parang sa matanda na. Hirap na hirap nga akong magbalat dyan, napakatigas ba naman ang kalabasa na ito. Kung may narinig nga kayong bata dyan ay ang aking anak nga na bunso iyon. Yun nga yung mga naririnig nyo na umiiyak. Pagkatapos nga yan ay binuksan ko na din yung papaya. Hinugasan ko nga muna yan bago ko balatan. Ito na nga at aking gagayatin na. Gagayatin ko nga lamang siya ng maninipis lamang para madali siyang maluto. Hindi nga madali ang mag-voice over. Nakakailang take nga ako ng pagbo-voice over, palagi nga akong nauutal. Hindi nga pala madali ang maging content creator. Tuwing magluluto ka nga ay kailangan nga i-video natin ang ating lulutuin. Pagkatapos nga nating magluto ay i-edit pa natin ang ating mga videos. Pagkatapos ng edit na yon ay sisiguraduhin muna natin na pulido ang ating mga videos. Wala naman ngang masama lalo na't gusto mo ang ginagawa mo. Sa mga katulad kong baguhan dyan ay huwag kayong mahihiya. Ako nga nahihiya nung una. Sabi nga nila, pag pinasok mo daw ang mundo ng vlogging ay dapat wala kang hiya. Ang galing ko nga magpayo sa inyo, pero ako, ang sarili ko ay nahihiya pa rin talaga ako. Tuwin na lang kasing magpo-voice over ako at mag-e-edit ng mga video, sinisigurado ko muna na walang tao dito sa bahay. Kung meron mang tao ay yung asawa ko lamang at mga anak ko. Kung may naririnig man kayong bata na umiiyak, syempre yun ay ang bunso ko. Hindi mo naman makukutap-tapan dito ang dalawa kong anak at palagi nga yun nasa layasan. Tulad nga nitong boses ko ay nilagyan ko pa nga ito ng effect para laang mabago ang aking boses. Napakapangit talaga ng boses ko, hindi ko gaalam, natatawa ako pag pinariringgan ko. Nasosobran hata ako ng pagkukwento sa inyo. Eto na nga't aayusin ko na nga itong papaya na aking ginayat. Ninipisan ko nga lamang yan, tignan nyo naman may mga hinog-hinog na. Pagkatapos nga niyan ay nagsaing na ako at gagamitin ko nga yung sabaw ng sinaing dito sa gulay, siya ang isasabaw ko. Sabi kasi ng mga matatanda, masarap daw isabaw yung pinaghugasan ng bigas. Hindi nga ako nagkamali at napakasarap nga nung naluto na. Pagkatapos nga niyan ay nagpainit na ako ng mantika sa kawali. Ginisa ko na nga ang sibuyas at saka itong kamatis. Hinalo-halo ko nga lamang yan hanggang sa mahilo ang sibuyas at saka kamatis. Pagkatapos nga niyan ay inilagay ko na itong sitaw. Hinalo-halo ko nga yan hanggang sa maliyo na naman ang mga sibuyas at kamatis at saka itong sitaw na ito. Hindi pala nga madali ang mag-voice over. Andi dito nga yung palagi na lamang akong nabubulol. Nakakailang take nga ako at nakakailang edit at nakakailang delete nga sa ginagawa kong pagbo-voice over. Nilagyan ko na nga yan ng bitchin at asin.
Pagkatapos nga nilagay ko na ang papaya dyan hanggang sa hinalo-halo ko na nga lamang ang gulay na yan. Naglagay uli ako ng magic sarap at saka kaunting asin. Para kasing kukunti lang yung nalagay ko kasi sasabawan ko pa naman yan. Nung kumulo na nga yan ay hinalo-halo ko na nga bago ko ilagay itong malunggay. Paano ba yan mga mami? Hanggang dito na lamang. Salamat po sa panonood.